Maaga pa lang pero ramdam na agad ang bigat ng araw sa loob ng Mira, ang pinakasikat na fashion house sa Makati. Ang mga empleyado ay parang mga sundalo, naglalakad ng mabilis, takot na magkamali, at palaging nakatingin sa orasan. Isa lang kasi ang dahilan kung bakit ganoon kabilis ang mga kilos ng mga ito. Parating na kasi si Marina Tiangco. Nakaupo siya sa gitna ng kanyang opisina, isang salaming silid na may tanaw ng syudad. Tahimik, malinis, at maingat na maayos ang bawat detalye. Mula sa kulay ng mga bulaklak, sa vase, hanggang sa pagkakatupi ng kanyang blazer. Lahat dapat ay perpekto katulad niya. "Miss Marina, may meeting po kayo sa mga designer in 10 minutes. Sabi ng kanyang sekretary. Hindi tumingin si Marina. "Sabihin mo, ayoko ng pinaghihintay. Kung huli sila, papalitan ko sila." "Noted po, ma'am." Tahimik na lumabas ang sekretary. Nilingon ni Marina ang tasa ng kape sa mesa na malamig na. Kinuha niya yon at tinungga kahit mapait. Parang ganoon din naman ang lasa ng araw niya. Mapait pero kailangan pa ring harapin. Sa labas, umuulan na naman. Ang mga patak ng ulan ay kumikislap sa salamin. Parang mga alaala na pilit niyang gustong kalimutan. Hindi niya gusto ang ulan, masyado yung sentimental at masyadong paalala para sa kabataan. Dahil sa ulan din siya iniwan ng kanyang ama. Naalala pa rin ni Marina ang amoy ng putik, ang sigaw ng kanyang inang si Maria habang sinasakay ng ama ang bag sa likod ng lumang kotse. Sa tabi ng pinto, isang batang Marina ang naninigas sa lamig. "Tay, saan ka pupunta?" Tanong ng batang si Marina noon. Ngumiti lang ito pero hindi nagsalita. Sa likod ng sasakyan, may babaeng nakaupo at isang batang babae na kasing edad niya. Ang batang yon, si Lara, ang lihim na anak ng tatay niya sa ibang babae. Sumugat sa kanyang pagkabata ang pag-iwan ng papa niya. Naghirap sila ng sobra at nakaahon siya gamit ang sipag at tiyaga na mayroon sila. Sila lang ng mama niya noon pero kinaya nila. Pero ang pangiiwan na yon ng kanyang ama, nag-iwan sa kanya ng pangako sa sarili na wala nang mang-iiwan sa kanya. Siya na ang mang-iiwan sa mga taong hindi naman deserve na mahalin. Ngayon, powerful na si Marina sa kanyang industry. May maipagmamalaki na siya. Medyo angat siya kumpara sa iba. Pero kahit ganun siya kataas umakyat, may parte pa rin ng puso niya na hindi marunong huminga. "Ma'am, may bagong batch po ng applicants para sa admin and design support position. Gusto niyo pong tingnan?" Tanong ng secretary sa intercom. Lumingon si Marina dito. "Send them in. I have 10 minutes. Pumasok ang ilang aplikante. Isa-isa, may mga resume at may kaba sa mukha. Tinitigan lang ni Marina bawat isa. Mabilis magpasya at walang emosyon. "Next! Not qualified. Next!" Hanggang sa pumasok ang isang babae na may bit-bit na brown envelope. Basa pa ang balikat dahil sa ulan. Maputi, payat, at maganda pa rin kahit mukha ng pagod. "Good morning po, ma'am. Ako po si Lara Santiago." Lara Santiago. Parang biglang tumigil ang mundo ni Marina. Tumigil din ang tunog ng ulan sa labas. Pero sa loob niya, parang may unos na bumalik. Tumingin siya rito at malamig ang tinig. "Your name again?" Ngumiti naman ito. "Lara po. Lara Santiago." Binuksan ni Marina ang folder. "You have experience?" "Opo, dati po akong assistant designer sa isang boutique. Lumipat po ako sa Maynila dahil..." "Stop!" Putol niya. "Hindi ko kailangan ng kwento ng buhay mo. Pakialam ko lang ay kung masusunod mo ang mga utos ko." Tumango naman agad si Lara. "Yes po."
Nakita ni Marina ang paraan ng babae sa pagtayo. Hindi takot, hindi bastos, katulad ng ama nila, bulong ng isang tinig sa loob niya. "Miss Santiago," simula ni Marina, pilit pinapatatag ang tono. "What made you apply here?" "Gusto ko po talagang magtrabaho sa Mira. Kahit po nung nasa probinsya pa ako, ma'am, pangarap ko nang makapasok dito. Ang ganda po kasi ng mga designs ninyo." Putol ni Marina. "Dapat mapagtanto mo na hindi ito isang charity, Miss Santiago. Hindi ako nagbibigay ng pangarap dito. Nagbibigay ako ng trabaho." Ngumiti pa rin si Lara. "Apo ma'am, at yun po ang gusto ko, trabaho kahit maliit lang." Muling nanahimik si Marina. Pilit niyang hinahanap ang kahinaan sa mukha ni Lara. Isang senyales ng kaba o takot o kahit anong puwang na maaari niyang pasukan. Pero wala. Tahimik lang si Lara, marahang huminga at parang walang binabalak kundi ang mabuhay ng marangal. At doon, nagsimula ang unang tusok ng inis sa dibdib ni Marina. Dahil pakiramdam niya, lumaki ito sa maayos na mga magulang kaya positibo sa buhay. Lumaki ito sa ina nito at sa ama nilang iniwan si Marina noon para sumama sa mga ito. Minsan, gusto niyang paniwalain ang sarili na matagal na niyang nalampasan ng sakit at hinanakit na ginawa ng kanyang ama. Na matagal na niyang kinalimutan ang araw na yon sa ilalim ng ulan. Nung iniwan sila ng nanay niya ng kanyang papa. Pero ngayon, narito siya, katapat ang bunga ng pagtataksil. Ang batang babae na minsan niyang nakita at mas mahal ng papa nila dahil ang anak ng babaeng totoong mahal nito. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ang ballpen. "You can start today," sabi niya at marahang napalunok. "Assistant ka ng creative department. Yun ang trabahong pwede sa'yo. Pero direkta kang magre-report sa akin." Namilog ang mga mata ni Lara. "Talaga po? Maraming salamat po, ma'am. Gagawin ko po ang lahat." "Stop!" Putol ni Marina. "Gagawin mo ang iyong trabaho. Yun lang. Ayoko ng mga pangako. Gusto ko ng resulta at ng gawa. Naiintindihan mo ba?" Tumango agad si Lara. "Oo po." Umiling si Marina. Hindi dahil sa sagot, kundi sa lambing ng boses nito. Ganoon rin magsalita noon ang papa niya. Laging may pagalang, laging mabait, pero hindi naman sila nagawang panindigan ng kanyang ina. Nang tumayo si Lara para umalis, biglang may kumurot sa dibdib ni Marina. Hindi niya alam kung awa yon o galit, pero mabilis niyang tinabunan. "Wait!" Lumingon si Lara. "Yes, ma'am? Tandaan mo," malamig na sabi ni Marina. "Hindi ko kinukonsinte ang mga pagkakamali dito. Kahit maliit. Isang maling galaw, alis ka na." Tumango si Lara nang walang takot. "Naiintindihan ko po, ma'am." At sa paglabas ni Lara ng opisina, hindi mapigilan ni Marina ang mapabuntong hininga. Pag-alis ni Lara, naupo siya muli sa kanyang upuan. Pinikit niya ang mga mata. Sa dilim ng kanyang isip, bumalik ang tanong na ayaw niyang sagutin. Bakit ko siya hinire? Hindi yun awa. Alam niya yun. Hindi rin yun kabaitan. Hindi siya marunong nun. Ang totoo, gusto niyang makita kung hanggang saan tatagal si Lara sa bundong matagal ng kanya. Gusto niyang iparamdam sa half-sister niya ang lahat ng sakit na minsan niyang tiniis. Ang hindi maramdaman, ang malitin, at ang hindi mapansin kahit kailan. Kung tadhana ang nagpunta kay Lara sa buhay niya, siya naman ang magtuturo rito kung gaano kasakit mabuhay sa ilalim ng isang Marina Tiangco. Nang dumating ang araw na nagtrabaho si Lara, hindi niya mapigilang silipin sa CCTV monitor ang floor ng design department. Doon, nakita niya si Lara na nakikipag-usap sa ibang empleyado, nakangiti at tinutulungan ng isa na may daladalang kahon ng tela. Hindi siya sanay na makakita ng ganoong uri ng kabaitan sa loob ng kumpanya.
Karamihan ay takot, malamig o plastic. Pero si Lara ay simple at totoo lang sa sarili nito. At yon ang mas lalong ikinainis ni Marina. "Ma'am?" Tawag ng secretary sa intercom. "May paparating po tayong client meeting. Kasama si Mr. Ethan Rivas." "Fine," sabi niya. "Kansalahin mo ang lahat ng iba ko pang appointment ngayong hapon. Kailangan kong suriin mismo ang mga proposal sa design." Bago niya pinatay ang intercom, sinulya pa niyang muli ang monitor. Si Lara nakayuko at may tinatahi. Tahimik at mapayapa ang itsura nito na para bang lumaki sa isang healthy at masayang pamilya. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng salamin ng kanyang kondo, tinanggal niya ang hikaw at sinulyapan ang sarili. Pagod siya pero maganda at maraming pera. Successful siya pero hindi naman masaya. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, parang may bakas ng pagod na hindi kayang takpan ng concealer. "Lara Santiago," mahina niyang sambit at tila sinusubukan ang bigat ng pangalan. "Kung akala mong makakapasok ka sa mundo ko ng basta-basta," mahina niyang sabi sa refleksyon, "nagkakamali ka. Dito, ako ang batas. Nobody ka lang." Naramdaman niyang dahan-dahang nabubuhay ang isang damdaming akala niya ay matagal nang patay. Hindi pag-ibig, kundi galit na muling nagising sa pangalan ng isang kapatid na matagal na niyang nilibing sa alaala. Sa ikatlong linggo ni Lara sa Mira, nagsimula nang uminit ang ulo ni Marina. Mula sa kanyang opisina, sa tanaw niya ang mga empleyado sa ibaba. Puro tawanan at palaging masigla ang mga ito. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon si Lara Santiago. Abala sa pagtitimpla ng kape para sa lahat. Nakangiti habang pinupunasan ng tulo ng kape sa gilid ng tasa. "Good morning po, Ma'am Marina." Bati pa nito, maaliwalas ang mukha, habang iniaabot ang isang tray ng mga dokumento. Hindi man lang tiningnan ni Marina ang kapatid niya na wala yatang ideya o hindi na maalala na siya ang batang iniwan noon ng kanilang ama. "Ilagay mo lang dyan. And next time, Lara, huwag ka nang nagsasayang ng oras sa pag-aalaga ng ibang staff. Ako ang amo at hindi sila." Nahihiyang ngumiti si Lara. "Pasensya na po, ma'am. Akala ko po kasi gawin mo lang ang inuutos ko." Malamig na sabi ni Marina habang patuloy sa pagbabasa ng email. Tahimik na umalis si Lara, bitbit ang tray. Nang makalabas ito, nilapag ni Marina ang ballpen sa mesa. Napaka-plastic sa kabaitan niya. Pero sa likod ng kanyang isip, may kung anong nakakainis na pakiramdam. Yung uri ng kabutihang hindi mo matigasan kahit anong pilit niyang magalit. Kinahapunan, tinawag niya si Lara sa opisina. "Lara, may ipapagawa ako." Agad namang pumasok si Lara habang nakangiti pa rin. "Ano po yun, ma'am?" "Maghanda ka ng presentation slides para sa meeting bukas. 30 pages. Gusto ko tapos bago mag-alas 7 ngayong gabi." Bahagyang natigilan si Lara. "Ngayong gabi po? Bakit, may problema ba?" Umiling agad ito. "Wala po, ma'am. Gagawin ko po." Ngumiti si Marina pero malamig naman. "Good." Alam niyang single mom na may 2 anak si Lara. Kaya inisip agad nito na umuwi na. Nang malaman niyang single mom ito at teenage mom, bahagya pa siyang natawa doon. Natatawa siya dahil hindi hamak na mas successful siya at mas maraming naaabot sa buhay. Pagkalipas ng ilang oras, napadaan si Marina sa conference room. Nakita niya si Lara, nakatukod ang siko sa mesa at pinipigilan ang kanyang pag-idlip habang inaayos ang mga slides. May cup noodles pa sa tabi nito at halatang hindi pa kumakain ng maayos. Hindi alam ni Marina kung bakit siya napatigil. "Bakit kailangan mong magsikap ng ganyan, Lara Santiago?" Pumasok siya ng walang ingay. "Hindi mo pa tapos?" Nagulat naman si Lara. Ma'am, akala ko po..."
Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Inayos nito ang sarili. Kaunti na lang po ma'am, gusto ko pong siguraduhin na maayos lahat. Naglakad si Marina papunta sa laptop at tiningnan ang mga slides. Lahat ay maayos, profesional at maganda ang layout. Mas maganda pa kesa sa gawa ng ilang senior designer. Sinong nagturo sa'yo nito? Tanong niya at hindi maitago ang pagkagulat. Wala po ma'am, pinag-aralan ko lang po sa online. Mahilig po ako sa mga design. Tahimik si Marina ng ilang segundo bago tumalikod. Good work. Ngunit bago pa tuluyang makalabas si Lara, muling nagsalita si Marina. Pero wag mong isipin na sapat ang galing para manatili dito sa Mira. Perfection ang standard, hindi effort. Tumango si Lara at bahagyang yumuko. Opo ma'am, pero susubukan ko pa rin po. Baka isang araw ay makuha ko rin ang standard ninyo. Napatigil si Marina. Hindi siya natutuwa sa fighting spirit na pinapakita ni Lara. Pagkaalis ni Lara, napatingin siya sa salamin ng opisina. Nakita niya ang sarili, ang postura, ang makeup, at ang perpektong linya ng kanyang blazer. Lahat kontrolado, lahat planado. Pero sa loob, may naramdaman siyang parang bitak. Parang may umaagos na alaala ng batang Marina, iyak ng iyak sa gilid ng kalsada, habang pinapanood ang ama niyang papaalis kasama ang bagong pamilya nito. Kinabukasan, pagpasok ni Marina sa opisina, napansin niyang mas maaga pa si Lara. Nilinis na nito ang conference room, inaayos ang projector at naglagay ng maliit na vase na may bulaklak sa gitna ng mesa. Bakit may bulaklak? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Napangiti naman si Lara. Para po mas maganda tingnan ma'am. Napailing na lang si Marina. Ngunit sa gitna ng meeting, napansin niyang halos lahat ng kliyente ay ngumiti nang makita ang ayos ng silid at ang maayos na presentation. Sa dulo, isa sa mga investors pa ang nagsabi, "The new assistant of yours, she's impressive." Sagot lang ni Marina at pilit na hindi nagpakita ng emosyon. Pero sa loob niya, may kumikirot na inis. Pagsapit ng hapon, habang nagsasara ng opisina, nakasalubong ni Marina ang dalawang empleyado na nag-uusap. Ang bait talaga ni Lara, no? Hindi nagrereklamo kahit pinapauwi ng late? Oo nga, sana lahat katulad niya. Natatawang sabi pa ng kasama nito. Napairap na lang si Marina. Kapag sumapit ang gabi, habang nag-iisa sa kondo, hindi mapakali si Marina. Binuksan niya ang laptop at sinilip ang report ni Lara. Naghahanap siya ng mali pero wala talaga siyang makita. Naiinis niya na lang na isinara ang laptop. Sa unang araw ng photoshoot para sa bagong campaign ng Mira, abala si Marina sa pagsasaayos ng ilaw at sa pag-ikot sa studio. Ang tema ng campaign ay Power of Simplicity. Yun nga lang, wala ni katiting na simple sa araw na yon. Ang mga staff ay nagmamadali, may nag-aayos ng tela, may nagdadala ng mga sapatos, at may nagtatalo sa sound system. Ngunit huminto ang mundo ni Marina nang dumating ang isang lalaki. Matangkad, nakaitim na polo, may daladalang kamera, at may ngiting hindi mapag-aanlinlanganan. "Good morning, Miss Marina." Bati nito, magalang at may bahid ng confidence. "Ethan Rivas, consultant and photographer for today's campaign." Inilahad niya ang kamay. Mainit ang palad ni Ethan at saglit lang, pero naramdaman ni Marina ang kakaibang kabog sa dibdib niya. Agad niyang binitiwan yon at tipid na napangiti. "Let's keep this professional," malamig niyang sagot kahit na namamangha sa lalaking nasa harap niya. "I don't like delays, Mr. Rivas." Ngumiti lang si Ethan. "Don't worry ma'am, we'll get the perfect shot. Hindi ako pumapalya." Hindi alam ni Marina kung bakit pero napapangiti siya ng binata. Halatang abala ang lahat sa shoot, abala rin si Ethan sa pagkuha ng mga anggulo ng modelo. Sa tabi, si Lara ay abala sa pag-aayos ng mga tela.
Tahimik pero epektibo at tinutulungan ang mga modelo sa wardrobe. Napansin naman ni Ethan ang mga ginagawa ni Lara. Ang galing mo sa details. Isa ka ba sa mga stylist? Natawa si Lara at bahagyang namula. Hindi po. Sir, assistant lang po ako ni Ma'am Marina. Sabi ni Ethan habang kinukuha ang isa pang shot. Sayang, may talent ka. Narinig yon ni Marina mula sa hindi kalayuan. Napakuyom siya ng kamao. Naiinis siya na mas pinupuri pa ang assistant niya. Mas nakakainis dahil si Ethan pa ang nagsasabi nun. Lumapit si Marina habang nakataas ang kilay. Mr. Rivas, please focus on the models, hindi sa mga assistant. Binabayaran ka namin para magtrabaho, hindi para makipaglandian. Nagulat si Lara at agad na yumuko. Ma'am, pasensya na po. Ako po. Pero pinutol ni Marina ang half-sister niya na walang ideya sa kanyang galit. Oh, shut up, Lara. Go, ayusin mo ng wardrobe. Now! Nakayukong umalis si Lara. Lihim na lang siyang napairap. Siya dapat ang nagpapahirap sa buhay nito. Pero ang pagpasok ni Lara sa company parang palaging naaayon sa kanyang kapatid. Huminga ng malalim si Ethan. Na-appreciate ko lang naman ang magagandang gawa ng mga empleyado rito. Bahagi yun ang ginagawa ko. Spot potential. Huwag mo sanang masamain at sabihin nakikipaglandian ako. Napahiya pa tuloy si Miss Lara. Pakialam ko. Ayusin mong trabaho mo. Mariing sagot ni Marina. Attracted siya kay Ethan. Ang ganda-ganda pa ng mood niya kanina. Pero nang makitang kung papaano ito makipag-usap kay Lara, talagang nasira na ang araw niya. Pero makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga ang lahat, tinanaw ni Marina si Ethan na nakaupo sa harap ng monitor. Pinapanood nito ang mga kuha ng larawan. Lumapit siya rito at huminga ng malalim. Let me see, sabi ni Marina. Ipinakita ni Ethan ang screen. Maganda ang mga kuha, iyon ang gusto niya. Napansin niya rin na smooth magtrabaho si Ethan. Perfect, sabi ni Marina at bahagyang humanga. Okay na yan. Thank you, Miss Marina. Gusto niya pang magsalita. Gusto niyang ayain ito kahit dinner man lang. Pero para siyang nawala ng boses. Hindi kasi siya sanay na siya ang mag-first move sa lalaki. Kaya sa huli, hindi niya nalang tinuloy ang pag-aya rito. Kinagabihan, nasa opisina pa rin si Marina. Naka-off na ang mga ilaw sa paligid. Binuksan niya ang email mula sa creative team. Nandoon ang mga raw shots mula sa shoot. Habang pinapanood niya ang slideshow, napansin niya ang isang frame na hindi dapat naroon. Si Lara, nakayuko, hawak ang tela at ang ilaw ay tubama rito sa paraang parang sinadya. Simple pero napakataimtim, hindi modelo pero ang mukha ay payapa at palaging totoo. Napairap si Marina. Ano bang ginagawa ng mukhang to dito? Doon niya unang naramdaman ang inis at selos. Hindi niya alam kung para kanino. Para ba kay Ethan dahil pinuri nito si Lara? O kay Lara dahil napansin ito ng isang tao na hindi niya maipaliwanag kung bakit gusto niyang mapansin din siya. Kumiyom ang mga kamao ni Marina. Ano bang meron sa'yo, Lara Santiago? Bakit parang pinipili ka na lang palagi ng lahat? Sa sumunod na mga araw, hindi maipaliwanag ni Marina kung bakit parang lumiliit ang opisina tuwing naroon si Ethan. Kahit abala siya sa mga papeles, sa mga tawag, at sa mga meeting. Sapat lang ang boses ng lalaki para magulo ang ritmo ng kanyang isipan. Isang umaga, dumating si Ethan bit-bit ang mga bagong kuha mula sa campaign shoot. Nakasuot ito ng simpleng puting polo, may nakasabit na kamera sa leeg, at amoy pa lang ay napapapikit na siya. Good morning, Miss Marina. Mahinahong bati ni Ethan. Good morning, sagot ni Marina at hindi tumitingin dito. Iwanan mo na lang ang mga larawan sa mesa ko. Sumunod naman si Ethan ngunit bago umalis ay nagsalita ito. Baka gusto mong makita ito ng personal. Sa tingin ko,
nakukuha nito kung ano talaga ang gusto mo. Walang imik si Marina, ngunit sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Matagal na rin simula nang magkaroon siya ng boyfriend, kaya medyo naninibago siya na nagkakagusto ulit siya sa isang lalaki. Kinahapunan, bumisita si Marina sa studio kung saan nag-i-edit si Ethan. Tahimik ito habang nakayuko sa laptop, nakikinig ng musika habang pinapaganda ang mga larawan. Sa tabi ng mesa ay may 2 tasa ng kape. Kaso, nainis siya nang makitang nandoon si Lara. Nakangiti ang mga ito sa isa't isa. Kaya bago pa siya makita, agad na siyang umalis doon. Kinagabihan, hindi mapakali si Marina. Sa bawat sulyap niya sa orasan, tila lumulutang sa isip niya ang ngiti ni Ethan kay Lara. Alam niyang wala siyang karapatan, pero hindi niya na mapigilang maramdaman ang selos. At ang mas masakit, kinamumuhian niya ang kapatid, ang taong mukhang kumuha sa puso ni Ethan. Huminga siya ng malalim, ngunit sa totoo lang, alam niyang sobra na ang kanyang iniisip. At sa gitna ng kawalang katiyakan, naroon pa rin ang damdamin niya na gusto niya si Ethan. Kahit alam niya na parang may gusto na itong iba. Sa opisina, napansin niyang palagi na lang niyang hinahanap si Ethan sa paligid. Kapag dumadaan ito, nagkukunwaring abala sa papeles. Pero sa gilid ng mata, sinusundan niya ang bawat kilos nito. Napapansin niya ang maliliit na bagay pagdating dito. Ang paraan ng pagtaas ng kilay, ang simpleng tawa at ang pagtitig na tila may iniisip. Para bang bawat galaw ni Ethan ay kumakain sa kanyang konsentrasyon. Lumilipas ang mga araw at lalong lumalalim ang tensyon. Kapag magkasama sina Ethan at Lara, tahimik si Marina, pero matalim ang mga mata. Kapag mag-isa naman si Ethan, nagiging iba ang tono niya. Nagiging mas mahinahon at mas totoo. Ang presensya nito ay nagdadala ng kakaibang init sa kanyang dibdib. At nagiging malinaw na hindi niya na kayang itago ang nararamdaman. Isang gabi, nagpasya si Marina na hindi na niya kayang pigilan ang damdamin. Kailangan niyang umamin kahit alam niyang mataas ang posibilidad na mabigulang siya. Nag-text siya kay Ethan at pumayag ito sa imbitasyon sa isang dinner sa restaurant. "Ay, Marina," bati ni Ethan. "Hi, Ethan," mahina niyang tugon. Umupo sila at nag-order ng pagkain. Kumain na rin muna sila at nag-usap tungkol sa maraming bagay. Ngunit ilang saglit lang, hindi niya na kayang itago ang sarili. "Ethan, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ito rin ang dahilan kung bakit kita inaya na mag-dinner." Tahimik na tumingin sa kanya si Ethan. Hinihintay siyang magpatuloy. Gusto kita?" Mahinang sabi ni Marina. Hindi nakaimik si Ethan at sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalalim ang kirot ni Marina sa dibdib. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali na tila ba humahaplos sa kanyang puso. "Marina, I'm sorry," sagot ni Ethan. "Hindi ko gustong masaktan ka, pero si Lara ang gusto ko. Siya ang gusto ko at hindi ikaw." Para bang tumigil ang mundo. Napansin ni Marina ang sarili niyang mga kamay na nanginginig. Mabigat ang bawat paghinga niya. Natatapakan na ang kanyang ego. Mas gugustuhin ni Ethan ang kapatid niya kaysa sa kanya. Kahit siya ay single, matino at patagumpay. Bakit siya? Bulong niya at medyo naiinis na. Bakit si Lara? May 2 ng anak, wala pang napapatunayan sa buhay. Habang ako, single, may sariling buhay, successful, maayos, hindi ko maintindihan. Malungkot na tumingin si Ethan sa kanya. Hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa kanya, Marina. Hindi yan tungkol sa kung sino ang mas maayos. Si Lara lang, siya ang nakakuha ng puso ko. Hindi ko kayang pilitin ang damdamin ko." Tumigil sandali si Marina at nilamon ng kirot sa dibdib. Ngunit biglang sumiklab sa kanya ang damdamin na hindi lang lungkot kundi pait at pride. Tumayo siya,
Derechahang hinarap si Ethan at ang mga mata ay punong-puno ng sama ng loob. "What a cheap choice," sabi ni Marina nang may pangiinsulto, na para bang magliligtas yon sa pagtanggi sa kanya ni Ethan. "Talagang pinipili mo siya over me? Darating ang panahon na marirealize mo na akong better choice. Magsisisi ka rin." Naiwang nabigla si Ethan. Hindi siguro inaasahan ang tindi ng salita ni Marina. "Marina, hindi ko inaasahan. Hindi ko gustong masaktan ka ng ganito." Ngunit hindi na niya pinakinggan si Ethan. Tumalikod si Marina at bawat hakbang pababa ng hagdan ay parang pagbagsak ng bawat piraso ng kanyang puso. Ngunit sa loob niya may apoy na hindi maglalaho. Ang kanyang pride, dignidad at ang paniniwala na balang araw magsisisi rin si Ethan sa pagtanggi sa kanya. "Ang babaeng yon," gigil na sabi ni Marina habang nagmamaneho. "Bakit ba siya na lagi ang pinipili? Ano bang meron sa kanya?" Nang makauwi, napatili na lang siya sa sobrang inis. Binato niya ang bag sa kama. Mas lalong nabuhay ang galit niya para kay Lara. Pero sa tindi ng galit na nararamdaman, wala na rin talaga siyang ibang magawa kundi ang lumuha. Pagkatapos ng gabing yon, inabala na lang ni Marina ang sarili sa trabaho. Pumunta rin siya sa Fashion Week sa Paris at nagkaroon ng ilang business trips. Isang umaga, abala na ang buong opisina ng Mira. Ang grand fashion event ng taon na The Elegance Gala at magsisimula mamayang gabi. Kompetisyon iyon ng iba't ibang fashion house sa Pilipinas at para sa kanya, yon ang sandaling patutunayan niya na siya pa rin ang reyna ng industriya. Lalo na at koleksyon niya ang napili para i-represent ang Mira. Nakaupo siya sa gitna ng kaguluhan ng backstage. Naka-all black, may suot na dark red lipstick at tanga ng clipboard na puno ng marka. Walang pwedeng magkamali. "Lara!" sigaw niya. "Nasaan ang final lineup ng mga design?" Heto po ma'am," hingal na sagot ni Lara habang hawak ang mga folder. "Naayos ko na po yung mga modelo at ang order nila." Inis na kinuha ni Marina ang mga yon at mabilis na tiningnan. "Siguraduhin mong maayos. Ayokong may aberya. This event represents my perfection. Mahalaga na manalo ang koleksyon natin dito." Tumango si Lara ng mahinahon. "Opo ma'am." Napairap naman siya. "Leave. Ayokong makitang pagmumukha mo." Habang abal ang lahat, dumating si Ethan dala ang kamera. Nagkatinginan silang dalawa kaya agad siyang umiwas ng tingin. Ayaw niya nang makipag-usap pa rito. Hindi naman siya ganoong kadesperada para magmakaawa rito. Gayunpaman, masakit pa rin talaga ang ginawa ni Ethan na pagtanggi sa kanya. Gabi na, puno na ang venue ng mga kilalang tao, mga artista, mamamahayag at fashion editors. Nakaupo si Marina sa harapan ng runway. Kalmado pero mahigpit ang kapit sa baso ng champagne. Napatingin siya kay Elizabeth na kalaban niya sa fashion design since college. Napairap siya nang tinarayan siya nito. Wala naman siyang pakialam dahil wala naman itong maibubuga. Mas maganda ang mga design niya kumpara dito. "Ready na po ang lahat, ma'am," bulong ni Lara sa kanya mula sa likod. "Okay," sagot ni Marina at hindi tumingin dito. Isa-isang lumabas ang mga modelo. Pinapalakpakan niya ang bawat koleksyon. Pero ang unang 3 modelo mula sa kumpanya ni Elizabeth ay elegante, malinis, eksaktong estilo ni Marina. Ang mga tela ay hindi matapang na kulay kundi malalambot. Napatingin siya kay Elizabeth na nakangisi at proud pa. Halata namang nanulot ng design. "Who designed that collection?" bulong ng isang editor. "It's breathtaking." Ngunit sa mesa ni Marina, unti-unting namutla ang mukha niya. Mabilis siyang pumunta sa backstage. Nang makita ang mga staff doon, halatang aligaga na rin ang mga ito. Gusto niyang magalit at tanungin kung sino ang nagpakalat ng kanyang design.
Pero hindi yon ang tamang oras. Paano na po yan, Miss Marina? May katulad po tayong mga design. Parehong-pareho? Bulalas ng isang staff. Hindi niya na alam ang gagawin. Natataranta na rin siya. Kapag lumabas ang mga modelo nila, siguradong mapapahiya ang Mira. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang biglang kumilo si Lara at nilabas ang lahat ng wardrobe. Ibahin po natin ang mga design nila. Magbandali na tayo. Gawa na lang po natin ng paraan. Kaya yon at naging abala ang mga staff at mga modelo sa mga design na binabago ng mga ito. May mga bahaging pinupunit, dinadagdagan ng tela at kung ano-ano pa. Si Lara ang naging punong abala roon. Gusto niya nang maiyak kaya lumabas siya sa backstage. Naluluha siya dahil ganoon ang nangyari sa kanyang designs. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, pero nanginginig talaga siya sa galit at pagkadismaya. Bigla pang sumulpot si Elizabeth na natatawa at inaasar pa siya. Mukhang nagmamadali sa side niyo, ha? Takot kayo? Kumunot ang noo ni Marina. How about you? Kaya mong i-celebrate ang design na gawa ng iba? Masyado ka bang nagandahan sa design ko at hindi ka makagawa ng sarili mo? Tumawa lang si Elizabeth. Oh, why? Sinasabi mo ba na kinuha ko mga designs mo? Bakit? May proof ka ba? Wala, 'di ba? Tanggapin mo na lang na talunan ka. You're a loser. Kumuyom ang mga kamao ni Marina. Marami na siyang pinagdaanan, kaya alam niyang hindi siya kaya ng isang Elizabeth lamang. Ngumisi siya rito. Careful, Elizabeth. Hindi mo pa nakikita ang kaya ko pang gawin. Baka ikaw ang umuwing talunan dito. Kawawa ka naman. Fashion designer na walang talent at walang fashion sense. Ew. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad siyang nag-walk out. Bumalik siya sa backstage at saglit na natigilan ang mga staff at modelo nang makita siya. Nakita niyang hirap na hirap ang mga ito, lalo na si Lara na nagmamando ng gagawin. Nang makita niya ang ginawa nito sa isang damit ng modelo, nakita niyang hindi na rin naman masama. Kaya pinag-aralan niya agad ang istilong yon. Mabilis siyang lumapit sa isang babaeng modelo at pinunit ang laylayan ng gown nito. Napatili naman ang modelo sa ginawa niya. Everyone, sabi niya sabay tingin sa mga ito at kay Lara. Gayahin niyo ang style na ginagawa ni Lara. Stick tayo sa ganong style para hindi makalat kapag rumampa na sila. Nagsimula na nga sila sa trabaho. Hindi niya alam kung maganda ang kalalabasan, pero sana ay maging maayos pa rin. Nang matapos, nagkatinginan sila ni Lara. Ngumiti ito sa kanya pero umiwas naman siya ng tingin. Mataas ang kanyang pride at galit siya rito. Pero hindi niya maitatanggi na malaki ang naitulong nito sa kanya ng gabing yon. Nang rumampa ang mga modelo nila, labis ang kaba na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, nang makita niya ang reaksyon ng mga nanonood, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Nang ipakilala na ang designer, lumakad na siya kasama ang isang modelo at binigyan siya ng bulaklak. Kinabukasan, ang opisina ng Mira ay tila sementeryo. Tahimik lang talaga, walang kumikilos, walang nagsasalita at ang bawat staff ay nag-iiwasan ng tingin. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang pinto ng opisina ni Marina. Nakasuot siya ng mahigpit na corporate black suit. Mataas ang takong na humahampas sa marmol na sahig. Maghanda kayong lahat. Malamig niyang sabi pero sapat na yon para kumalabog ang dibdib ng bawat empleyado. Meeting now! Nagtipon sa conference room ang mga designer, assistant, seamstress, pati ang interns. Ang ilan ay nanginginig pa sa kaba, habang si Lara ay tahimik lang sa gilid at nakayuko. Pagpasok ni Marina, agad niyang ibinagsak sa mesa ang isang folder na puno ng mga larawan ng leaked designs. Ang parehong mga disenyo na ginamit ni Elizabeth kagabi. Ano to? Tanong niya. Malamig ang tono pero nag-aalab ang mata. Sino ang may kagagawa nito? 2 buwan ko tong pinaghirapan. Bawat detalye, bawat tahi,
bawat linya ng sketch. Lahat pinag-isipan ko. At sa isang iglap, nilamon ng ibang ideya ko. Nilapastangan ng pangalan ng Mira. Napatingin siya sa mga tauhan. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba ay nanginginig. Si Lara, nanatiling tahimik, ngunit halata ang pag-aalala sa mga mata. Walang magsasalita? Malamig niyang tanong. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Isa lang ang gusto kong marinig. Sino ang nag-leak ng mga designs ko? Lumapit siya sa gitna ng mesa at itinukod ang dalawang kamay sa ibabaw. Alam niyo ba kung ano ang kabayaran ng pagtataksil? Hindi lang trabaho ang mawawala. Karangalan ng kumpanyang to ang nakataya. At habang ako ang humahawak ng Mira, walang pwedeng bumaboy sa pangalan ko. Napasinghap ang ilang staff. Si Lara naman ay bahagyang tumingin sa kanya. Pero agad rin itong umiwas. Alam ni Marina na walang aamin doon, kaya umayos na lang siya ng tayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Marina. Effective today, lahat ng files, sketches at prototype access ay ilalagay sa akin. Walang lalabas ng office na may kopya. Lahat ng devices ninyo, ipacheck sa IT bago umuwi. Tumango ang mga staff, isa-isa, at halos hindi makahinga sa kaba. Kung may magtatangka ulit, I swear, huminto siya at matalim ang tingin sa bawat isa. I will destroy whoever did this. Hindi ko papayagan na bastusin ako ng sino man. Pagbalik niya sa opisina, ibinagsak niya ang gamit sa mesa. Halos hindi siya makahinga sa galit. Kinuha niyang mga sketchpad, binuklat isa-isa at bawat pahina ay paalala ng gabi ng kahihiyan niya. Nang lumingon siya, nakita niya sa labas si Lara. Umiwas agad siya ng tingin at kumunot ang noo. Muntik niya nang makalimutan na tinanggap niya nga pala ito dahil gusto niyang maghiganti. Gusto niya itong pahirapan pero hindi niya magawa dahil sa mga problemang bumabagabag sa kanya. Kaya sa pagkakataong yon, pinaalala ni Marina sa kanyang puso na hindi dapat lumambot pagdating kay Lara. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Kung bakit may mga desisyon siya noon na hindi niya naman ginusto pero nagawa niya pa rin. Sa mga sumunod na araw, nahuli naman agad na isa sa mga team niya ang nag-leak ng designs ni Marina. Nag-aapoy siya sa galit pero pinilit niya pa rin na maging kalmado. Dahil doon, sinisante na nila ang staff na nag-leak ng kanyang designs. Pagkatapos nun, mas naging hands-on siya sa trabaho. Ayaw niya nang may pumapalpak. Ayaw niyang manggaling yon sa kanyang team. Pero kapag na-distract talaga siya sa isang bagay, mahirap nang ibalik ang focus niya. Habang papasok sa building, nakita niya ang kanyang ama sa may lobby. Nakaupo ito roon at maaliwalas ang mukha. May dalang lunch bag, mukhang may hinihintay ito. Nanlamig agad si Marina at umiwas ng tingin. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya lang siguro akalain na pagkatapos ng ilang taon, muli niya pa itong makikita. Baka nga kung magkaharap sila ngayon, hindi siya nito makilala agad. Baka makalimutan na nito ang itsura niya. Baka rin nakalimutan nitong may isa pa itong anak. Papa! Tawag ni Lara mula sa malayo. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtago agad si Marina sa halamanan doon. Pinanood niya ang mag-ama na magngitian at mag-usap. Nag-aalala ang mama mo. Hindi ka raw makakain ng maayos kanina. Saka minsan lang kami nandito kaya pinagluto ka na namin. Nakangiting sabi ng papa niya kay Lara. Matamis na ngumiti si Lara. Ang papa talaga? Ang sweet niyo po palagi sa akin. Kahit na matanda na po ako at maagang nagkaroon ng anak, hindi niyo po ako sinukuan. Siyempre, mahal na mahal ka namin ng mama mo. Lahat ay gagawin namin para sa'yo. Saad pa ng papa nila. Sa pagkakataong yon, nagmamadali niyang kinuha ang aviators niya. Humigpit ang hawak ni Marina sa bag at naglakad papunta sa elevator. Pero nang makasakay siya doon, sunod-sunod namang tumulo ang mga luha niya. Mabilis niya yung pinunasan.
Yun ang pakiramdam at pagtrato na tangi niyang hinangad noon mula sa ama. Pero hindi niya naman yun ibinigay sa kanya. Nagtataka pa noon si Marina kung bakit basta na lang siyang pinabayaan ng kanyang papa. Anak din naman siya. Maaring galing siya sa babaeng hindi mahal ng ama, pero dugot laman pa rin siya nito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit may isa itong anak na inaalagaan at minamahal at isang anak na pinapabayaan at hindi binigyan ng kahit kaunting pag-aaruga lamang. Pinilit na lang niyang mag-focus sa trabaho. Pero dahil sa mga nakita kanina, medyo mainit ang ulo ni Marina. Kaya yon at napagbubuntunan na niya lamang ang kanyang team. Nang dumating naman ang tanghalian, naabutan niyang kumain sa pantry ang ilan sa mga empleyado. Nakita niyang nag-aalok si Lara ng pagkain nito sa mga katrabaho. Yon ang pagkain na niluto ng kanilang ama para sa anak lang nito na si Lara. Nang makita niya yon, agad itong nag-alok ng pagkain. "Miss Marina, halika po pagkain. Marami pa po ito. Gusto niyo po? Papa ko po kasi nagluto." Tumaas ang mga kilay niya. "Papa mo?" Po." Tiningnan ni Marina ang mga ulam na naroon. Nagiinit ang gilid ng mga mata niya. Naluluha na naman dahil doon, pero pinilit niyang mas mangibabaw ang galit. "Sige, pahingi ako," sabi ni Marina. Kumilos naman agad si Lara at binigyan siya ng isang platito. Nang matanggap niya yon, mas lalong nanikip ang dibdib ni Marina. Gusto niyang matikman ang luto ng kanyang papa. Minsan niyang pinangarap noon na sana ay maipagluto siya nito. Pero pangarap lang yon ng isang batang Marina noon na walang tanging hangad kundi ang mahalin. Kaya kunwari ay natapilok siya at dumalas yon sa kamay niya. Natapon ang ulam sa blouse ni Lara. "Sorry," marahang nilapag ni Marina ang platito sa mesa. "Natapon ko." Tipid na ngumiti si Lara at inalis ang mga dumikit na sarsa sa damit nito. "Okay lang po." Tiningnan niya ang ulam na nasa sahig na. "Natapon yung ulam na luto ng papa mo. But it's okay naman. Mukha naman kasing hindi masarap. Kaya itapon na lang para rin namang basura lang." Napasinghap ang mga naroon. Kumunot naman ang noo ni Lara. Pero wala na siyang pakialam. Umalis siya roon at bumalik na sa opisina. Nag-focus na lang ulit siya sa trabaho. Iyon nga lang, may bago na namang problemang dumating. Maaga pa lang, tila may unos na dumaan sa opisina ng Mira. Mga telepono ang walang tigil sa pagtunog, mga staff na nagkakagulo, at sa bawat monitor ang parehong headline na nunulot daw sila ng mga design sa ibang company, na gumagamit ng mga baguhan at tinitake credit kahit wala namang katotohanan. Nakatitig si Mira sa screen at hindi makapaniwala. Ang litrato ng kanyang pinakabagong koleksyon ay nakapaskil sa tabi ng sketch ng isang baguhang designer at halos magkapareho. "Imposible," bulong niya. "Hindi to totoo." "Ma'am," hingal na sabi ng PR head, "lumalakas po ang issue sa social media. Mas trending ang hashtag. Gusto po nilang i-boycott ang Mira. Sinusubukan naming i-control pero..." "Pero ano?" Putol ni Marina, malamig at matalimang tono. "Hindi po namin makontak yung original designer. May nagsasabing isa raw sa dating freelancer natin ang nag-leak ng files." Napalunok si Marina. "Freelancer? Sino?" Natahimik ang lahat. Hanggang sa marinig niya ang pangalan na kinamumuhian niya. "Si Lara Santiago po, ma'am." Napatigil siya. "Anong sabi mo?" "Hindi po kami sigurado, ma'am, pero siya raw po yung huling may access sa mga file bago mag-leak." Mabilis siyang tumayo. "Tawagin niyo siya. Ngayon din." Ilang minuto lang, pumasok si Lara sa opisina. "Ma'am, may tumawag po sa..." "Ikaw ba ang may gawa sa lahat ng to?" Putol agad ni Marina habang nakatayo sa likod ng mesa. "Ikaw bang nag-leak ng designs ko?" Nanlaki ang mga mata ni Lara. "Po, hindi ko po gagawin yon. Ma'am, wala po akong kinalaman dyan."
Lahat ng access log. Ikaw ang huling nagbukas ng file folder, Lara. Sigaw ni Marina. Gusto mong sirain ako? Gusto mong bumawi sa akin? Ganun ba? Ma'am, bakit ko po naman kayo sisirain? Ginagalang ko po kayo. Respect? Don't you dare use that word. Putol muli ni Marina at halos manginig ang boses sa galit. Alam kong totoo. Simulat sa pool, pakana mo to. Alam mo na pinag-iinitan kita. Kaya gumaganti ka ngayon? Bumabawi ka? Tahimik si Lara at nanginginig na rin habang pinagmamasdan siya. Ma'am, alam ko pong pinag-iinitan niyo po ako pero hindi ko po magagawa yun. Wala po ako masasabing magpapaniwala sa inyo kung sarado ng puso niyo. Hindi ko po yun ginawa. Get out! Malamig na sabi ni Marina. Effective immediately. You're terminated. Ma'am, out! Sigaw ni Marina at sa unang pagkakataon, may bakas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita yon ng ibang employee pero wala na siyang pakialam. Tahimik na lumabas si Lara. Nang makalabas ito, pinagbabato niya ang mga papel na nasa lamesa. Hindi maawat ang kanyang mga luha. Gusto niyang gumante. Gusto niyang magalit ng magalit, pero parang mas lalo siyang lumulubog sa sariling nadarama. Pagkatapos niyang sisantahin si Lara, inayos niya ang mga gusot sa Mira. Hindi siya pwedeng maging emosyonal. Kailangan siya ng company. Hindi pwedeng maging mahina siya. Pero parang hindi niya rin talaga kayang maging malakas kung hindi pa rin siya tinatantanan ng mga multo ng nakaraan niya. Tahimik ang gabi sa opisina ng Mira. Isa-isa nang umuwi ang mga empleyado. Pero si Marina ay nananatiling nakaupo sa kanyang swivel chair. Nakatingin sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. May mga kontratang kailangang pirmahan, mga email na kailangan sagutin, at mga pangarap na kailangang iligtas. Ngunit sa pagkakataong yon, parang gusto niya nalang aminin sa sarili na napapagod na siya. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang pagod at pait sa dibdib. Habang pinupulot niya ang mga papel, may napansin siyang isang sobre. Nakaipit yon sa ilalim ng ilang folder na para bang iniwan ng tahimik. Dahan-dahan niya yung binuksan. Sa loob ay may isang liham at isang lumang litrato. Miss Marina, salamat sa pagkakataon. Hindi ko akalain, sa dinami-dami ng mga pangarap ko na munti ko ng sukuan, darating pala ang araw na makakatrabaho ko ang taong tinitingala ko noon pa man. Isa kang alamat sa mundo ng design, isang inspirasyon para sa akin. Kaya't nang makita kong pangalan mo ang nakasulat sa kontrata ng kumpanyang tatanggap sa akin, halos hindi ako makapaniwala. Noon pa man pinangarap kong matuto mula sa'yo. Pero heto ko ngayon, nasa harap mo, dala ang bigat ng katotohanan na matagal ko nang tinatago. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to o kung may karapatan ba akong magsalita. Alam kong marami akong pagkukulang at mas marami pang hindi ko na ipaliwanag. Pero sana, isang araw, kung sakali man, maintindihan mo na hindi ko kailanman ginustong saktan ka o sirain ang pangalan mo o kahit ang tahimik mong mundo. Wala akong maling ginusto, pero naiintindihan ko kung bakit galit ka, kung bakit tila ayaw mo kong makita, kung bakit ramdam ko ang pader sa pagitan natin tuwing nagkakasama tayo sa opisina. Hindi ko na kailangan marinig pa mula sa iba. Alam ko na alam mo na kapatid mo ko kay Papa. Oo, ate, half-sister tayong dalawa. Siguro ang alam mo na matagal ko na ring alam. Pero ang totoo, hindi ko alam noon. Hindi ko alam na may ate ako, na may mas nauna pa pala sa amin ni Mama. Kasi palagi nilang sinasabi sa akin na first love nilang isa't isa. Halata namang galit ka sa akin, lalo na kay Papa. At dahil doon, pakiramdam ko, wala akong karapatang lumapit o tumawag sa iyo ng ate. Hindi ko sinabi noon dahil ayokong isipin mo na lumapit lang ako para makuha ang pabor.
Ayokong isipin mong ginamit kita, lalo na't ikaw ay isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya na gusto kong pasukin. Alam kong ayaw mong ginagalaw ang mga bagay na iniingatan mo, lalo na ang pangalan mo, kaya tahimik ako nagtrabaho. Umaasang balang araw ay mapapansin mo rin ako. Si Papa, pinabayaan ka niya at alam kong yon ang pinakamasakit sa lahat. Lagi niyang sinasabi na kung may isa siyang kasalanang hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya, yun ay ang pag-iwan sa'yo. Ilang beses kong nakitang tinititigan niya ang lumang larawan mo, yung tanging larawan mo na naiwan sa kanya. Doon ko unang narinig ang pangalan mong Marina. Nagsisisi siya, ate. Sa bawat araw na lumipas, dala niya ang bigat ng pagkukulang niya sa'yo. At kahit ilang beses kong tanungin kung bakit hindi na lang siya lumapit, laging iisa ang sagot niya. Sinasabi niya na ayaw niyang guluhin ka. Mas mabuting galit ka raw sa kanya kaysa muli kanyang masaktan. Kaya nga ni minsan hindi niya nagawang humarap sa'yo. Wala siyang mukhang maiharap. Natatakot siya at ganun din ako. Kasi alam kong sa mata mo, ako ang paalala ng lahat ng sakit na iniwan niya. Ako ang batang pinili niyang alagaan habang ikaw ay iniwan niyang mag-isa. Kaya kung galit ka sa akin, tatanggapin ko. Kung tingin mo ako ang kasalanan ng lahat, ayos lang. Kasi sa totoo lang, ako man, hindi ko alam kung paano ko dapat ituring ang sarili ko. Laging may kirot sa tuwing naiisip ko na baka mali ang paglapit ko. Pero lumapit ako dahil gusto lang kitang makita. Hindi alam ni Papa na ikaw ang naging boss ko. Nang matanggap ako sa kumpanya, halos maiyak ako sa tuwa. Ikaw pang nag-interview sa akin. Kinakabahan ako pero sa loob ko sobrang saya ko dahil nakita ko ng ate ko. Araw-araw, pinagmamasdan kita mula sa malayo. Ang galing mo, ate. Kung alam mo lang, kapag nagdedesenyo ka, parang may sariling buhay ang bawat detalye. Lahat ng tao sa paligid mo ay nakatingala. Ako man, hindi maiwasan. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata natin, ramdam ko ang lamig. At kahit hindi mo sabihin, alam kong gusto mong manatiling profesional na parang wala tayong ugnayang iba. Ate, naiintindihan ko. Hindi mo kailangang tanggapin ako pero gusto kong malaman mo ang totoo. Itong litrato na to, ito lang ang mayroon si Papa. Matagal niya na itong itinago. Ito ang tanging alaala niya sa'yo. Naalala ko pa nung bata pa tayo. Nagkita na tayo minsan. Nasa loob ako ng sasakyan nun. Ikaw ay nasa labas kasama si mama mo. Hindi ko pa alam kung sino ka. Pero tandang-tanda ko ang mga mata mo na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko pa maintindihan noon. Pag uwi namin, tinanong ko si Papa kung sino ka. Sinabi lang niya na wala lang yon. Kaya nang malaman kong kapatid kita, sobrang nasaktan na ako para sa'yo. Noon, hindi ko pa alam kung bakit. Pero habang tumatanda ako, doon ko lang naunawaan na ikaw pala yon. Ang ate kong hindi ko nakilala dahil sa takot at kasalanan ng parehong taong mahal natin. Ate Marina, hindi ko alam kung ano ang magiging tingin mo sa sulat na to. Baka basurahin mo lang. Baka hindi mo na rin gustong marinig ang kahit anong paliwanag. Pero sana bago mo ito itapon, mabasa mo lang to hanggang dulo. Hindi ako lumapit para humingi ng lugar o pangalan. Hindi ko rin hinihinging mapatawad mo si Papa. Ang gusto ko lang ay maramdaman mong hindi ka nakalimutan na kahit ilang taon nang lumipas, may isang kapatid na lumaki sa anino mo at humahanga, humihingi ng tawad at umaasa na kahit minsan maalala mo rin ako hindi bilang anak ng lalaking nanakit sa'yo, kundi bilang kapatid na tahimik na nagmamahal mula sa malayo. Sorry ate. Sorry sa lahat. Nagmamahal, Lara. Pigilin man ni Marina ang mga luha, tumulo pa rin ang mga yon. Kung ganoon, matagal na palang may ideya si Lara tungkol sa ugnayan nila. Pero katulad niya ay nagpanggap lang din ito. Tahimik na tinatanggap ang galit at ganti ni Marina. Ayaw niyang lumambot ang puso sa mga ito. Hindi naman kasi alam ng mga ito ang mga pinagdaanan niya. Walang alam si Lara at ang papa nila
sa mga pinagdaanan niya para lang mapunta sa lugar na yon. Pinilit na kumalma ni Marina. Anong akala nila? Basta ko na lang silang mapapatawad? Sa tingin nila, ganun na lang kadali? Pinunasan niya ang mga luha. Naghilamo siya sa banyo at nag-apply ulit ng makeup. Ayaw niyang masyadong isipin ang letter na nabasa niya. Hinding-hindi dapat yon makaapekto sa kanya. Madilim ang kalangitan nang umalis si Mira mula sa opisina ng Mira. Wala na siyang ganang umuwi. Sobrang bigat ng araw niya. Kailangan niyang huminga, kailangan niyang makalimot. Kaya't imbes na umuwi, ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng isang high-end bar sa BGC. Pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Dati na rin siyang nagpupunta roon, pero hindi bilang customer. Noon kasi, ibang dahilan ang pagpasok niya sa mga ganoong lugar. Ngayon, gusto lang niyang uminom o kahit pansamantalang makalimot. Pagpasok ni Marina, agad siyang sinalubong ng tugtog at halakhakan. Kumislap ang mga ilaw at ang halimuyak ng alak ay agad na pumasok sa kanyang ilong. Umupo siya sa dulo ng bar counter, tinanggal ang blazer at marahang huminga. "Whiskey?" sabi niya sa bartender. Habang naghihintay, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. May mga lalaking nakapolo, babaeng naka-bodycon dress at iba't iba pang klase ng taong nandoon. Ilang shot pa lang ng alak, unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Parang natatanggal ang bigat ng isipan ni Marina. Ngunit sa gitna ng maingay na paligid, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. "Marina, ikaw ba yan?" tanong ng isang babae. Napalingon siya at doon halos matapon niya ang hawak na baso. Si Andrea yon, dati niyang kaibigan na artista na ngayon. Kasabayan niya noong panahong wala pa siyang pangalan at wala pa siyang direksyon. Nakasuot ito ng fitted na red dress, mapulang lipstick at nakangiti ng parang walang pinagdaanan. "Uy, ikaw nga!" sabi ni Andrea sabay lapit. "Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Narinig ko, ikaw raw ang creative head ng Mira? Wawa, big time!" Napilitang ngumiti si Marina. "Ayos lang, busy guy ng dati." Umupo si Andrea sa tabi niya at nag-order din ng inumin. "Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang laki ng pinagbago mo. Mas naging sophisticated kang tingnan." Siguro, maikli niyang tugon, ayaw na sana niyang makipagkwentuhan. Lahat ng alaala kay Andrea ay nakakabit sa nakaraan niya na pilit niyang ibinabaon. Isang nakaraan na kahit anong gawin niya, laging may aninong sumusunod. Tahimik silang uminom sandali, ngunit gaya ng dati, hindi marunong manahimik si Andrea. "Alam mo," sabi nito at naglaro ng ngiti sa mga labi. "Nakakatuwa ka. Noon, tayo-tayo lang yung mga umaasa na nag-aabang ng mga kliyente. Pero tingnan mo ngayon, fashion icon ka na. Sana all." Napatigil si Marina. Kumirot ang dibdib niya. Yon ang nakaraan niyang ayaw niya na sanang balikan pa. Galit na galit siya sa sarili niya dahil naging walker siya, prostitute at escort. Pero wala naman siyang magawa noon. Wala siyang pera, nabaliw ang nanay niya at gusto niya agad magtagumpay sa buhay. Ngayon, nasa fashion industry na si Marina. Nasa mental facility ang mama niya at ginagamot. Maayos ng buhay niya, pero nandoon pa rin ang karumihan ng nakaraan niya. At sa lahat ng pinagdaanan niya, wala siyang ibang sinisisi kundi ang tatay niyang pinabayaan siya. Kaya talagang hindi madali para sa kanya natanggapin ang kapatawaran nito. "Huwag mo na sanang banggitin yon," malamig niyang sabi. "Artista ka, di ba? May pinangangalagaan ka rin na pangalan." Napangiti si Andrea, pero bakas ang pagkatuso sa mga mata. "Aha, sorry ha. Actually, may nag-book sa akin ngayon. Artista ako pero sa kinikita ko ron, magkakasya ba yun sa mga pagpapaganda ko? Hindi rin naman ako sikat. Kaya malaman mo ng iba na walker ako, wala silang pakialam.
Pero come on, matagal na yon. Lahat naman tayo may past, 'di ba? Saka aminin na natin, kung hindi dahil doon, hindi rin tayo makakasurvive. Pinilit ni Marina na mapanatili ang composure. Kinuha niya ang baso at lumagok ulit ng alak. Past is past, at di ko kailangan ipaalala yun sa sarili ko. Ayoko sa mundong yon, pinasok ko lang kasi wala talaga akong pera nun. Ngunit tila hindi pa tapos si Andrea. Huwag kang magalit, girl. Wala akong masamang ibig sabihin. In fairness, di ko nga akalaing makikita pa kita rito. Akala ko kasi hindi ka na umiinom. Stress lang, maikling sagot ni Marina. Oo nga pala, narinig ko nagkakagulo raw sa Mira. Lick Designs? May issue sa staff. Grabe, sikat na sikat ang pangalan mo ngayon sa industry. Hindi na siya sumagot. Alam niyang madaling magkaroon ng chismis, pero dahil may connection na siya, madali na lang iapula yon. Ilang beses na siyang nagbayad ng pera sa media para itigil ang paglabas ng mga lumang larawan niya. Mga gabing nakaupo siya sa sofa ng mayamang lalaki. Mga litrato ng katawan niyang ginamit para lang makaligtas sa gutom at lupit ng mundo. Gusto niyang maniwalang tapos na yon. Pero tuwing may tao na gaya ni Andrea, bumabalik ang lahat. Anyway, sabi ni Andrea habang naglalagay ng yelo sa baso. Namit ko pala yung ex mo kanina. Nandyan siya, nasa isa sa mga VIP seats. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Marina. Ha? Si Johnny, remember him? Yung anak ng may-ari ng Silver Lane Malls? Unti-unting sumikip ang dibdib ni Marina. Hindi niya kailanman nakalimutan si Johnny. Ito lang naman ang naging ex-boyfriend niya at seryoso niyang minahal. Maaring gusto niya si Ethan. Pero hindi rin naman yun ganoon kalalim. Mas malalim pa rin kay Johnny. Pero nabasura lang ang lahat ng yon. Tumawa si Andrea. Ang gwapo pa rin. Pero guess what? May fiancé na siya ngayon. As in, super yaman. Yung pamilya, old rich talaga. Parang mga Villar or Zubel ng level. Tahimik lang si Marina. Hawak lang niya ang baso, pero halos mabasag yon sa higpit ng pagkakahawak niya. Ang swerte ng babae, patuloy ni Andrea. Siyempre, si Johnny pa yan. Alam mo ba, may mga nagpapanggap dati na close sa kanya. Pero ikaw talaga yung nagtagumpay nun. I mean, ikaw yung pinili niya. Kaya nga, nashook ako nung may balitang nag-break kayo. Akala ko, kasal na dapat kayo nun, di ba? Ngumiti si Marina pero nanginginig ang mga labi. Matagal na yon. Wala na. Bakit nga ba kayo naghiwalay? Tanong ni Andrea na parang wala lang. Sabi nila may issue raw pero hindi ko alam kung totoo. Tumigil si Marina. Itinapon niya ang titig sa baso. At sa likod ng alak ay nakita niya ang refleksyon ng babaeng pilit niyang binabago. Pero lagit-laging tinatablan ng nakaraan. Pinaimbestigahan ako ng pamilya niya, mahinang sabi ni Marina. Nalaman nilang lahat kung sino ako nun, kung ano ako nun. Natahimik si Andrea. Akala ko kaya kong itago. Akala ko sapat na yung pagmamahal ni Johnny para burahin ang nakaraan ko, pero nagkamali ako. Well, anong sabi ni Johnny? Tanong ni Andrea at marahan na ang tono ngayon. Wala, umiiyak siya. Sabi niya mahal niya ako pero hindi niya pwedeng ipahiya ang pamilya niya. Mas pipiliin niyang sundin ang pangalan niya kaysa sa akin. Malungkot na sabi ni Marina. Napangiti siya ng mapait. At doon ko natutunan, Andrea, na sa mundong to, kahit gaano ka kagaling o kaganda, kapag madumi ang nakaraan mo, hindi ka kailanman magiging sapat. Kapag madumi ka na, basura ka na at hindi na mababago yon. Tahimik silang pareho. Sa paligid, patuloy ang musika, tawa ng mga lasing, at ang mga ilaw na umiikot. Pero para kay Marina, parang siya lang ang tao sa bar na yon. Siya at ang mga multo ng nakaraan. Matapos ang ilang sandali, tinapik siya ni Andrea sa balikat. Alam mo, huwag mong dibdibin. Ganyan talagang buhay. At least,
Look at you now, may pangalan ka, may pera, at tinitingala na kahit papano. Respetong binabayaran ko buwan-buwan, sagot ni Marina at mahinang natawa. Respetong pwedeng mawala sa isang click ng mouse. Isang headline lang, tapos na lahat. Maya-maya ay dumating na rin naman ang kliyente ni Andrea. Nang marinig niya ang pinag-uusapan, napailing na lang siya. Mukhang isang politiko ang kliyente nito. Mukhang nakakurakot na naman sa kaba ng bayan. Kaya may pangbayad sa babae. Nagpatuloy siya sa pag-inom ng alak. Hindi alam ni Marina kung gaano na karami ang nainom niya. Nang medyo na boring na roon, sumayaw na si Marina sa dance floor. Nung una, mag-isa lang siya. Pero maya-maya ay may paisa-isa ng lalaki ang lumapit sa kanya. May mga nagtangkang makipagsayaw sa kanya, pero agad niyang tinatanggihan at lumalayo. Alam niya ang gusto ng mga lalaking yon, ang madala siya sa hotel. Nang medyo mahilo na, umalis na rin naman siya sa dance floor. Pero nagulat siya nang matapat sa isang table. Nakaupo ito sa VIP area, nakasuot ng itim na long sleeves na nakarolyo lang ang manggas hanggang braso. Malinis at eleganteng parang laging nasa pahina ng magazine. Sa tabi nito ay isang babae na maputi, payat, may maamong mukha at bihis sa damit na halatang mamahalin. Ang mga mata ni Johnny ay diretso sa kanya. Hindi kumikilos at tila nagulat din. Parang biglang lumabo ang paligid ni Marina. Lahat ng ingay sa bar. Ilang taon na ba silang hindi nagkikita? Halos 2 taon na rin. Pero kahit nagkagusto siya sa ibang tao, kahit saglit na nabaling kay Ethan ang atensyon niya, nandoon pa rin ang sakit sa dati nilang pagmamahalan ni Johnny. Ngunit imbes na lumapit o umiwas, ngumiti lang siya ng pagod. Naglakad na siya paalis. Nakatingin pa rin sa kanya si Johnny, pero hindi niya ito tiningnan muli. Hindi na siya ang babaeng iiyak dahil sa lalaking katulad nito. Pagdating niya sa restroom, pumasok siya agad sa pinakadulong cubicle. Pagkasara ng pinto, doon lang siya huminga. Naupo siya sa inidoro, tinanggal ang takong at marahang hinaplos ang mga paang nanginginig. Umihi siya at habang nakatingin sa sahig, pinilit niyang itaboy ang bigat sa dibdib. Pero bago pa siya makatayo, narinig niyang bumukas ang pinto ng restroom. Sunod-sunod ang yabag. May 3 babae na pumasok at narinig niya ang boses ng fiancé ni Johnny. "Oh my God! Did you see her?" sabi ng isa habang nag-aayos ng buhok. "Yung babaeng nasa bar kanina? Si Andrea, yung artista. Ang fierce ng aura. Pero parang ewan. May dating pero may kakaiba." "Yeah," sagot ng isa pa at may halakhak sa dulo ng boses. "Narinig ko kay Lucas na escort day siya. Nabook na raw ng dati niyang friend, as in, bayarang babae. Akalain mo?" Napatigil si Marina. Parang tinamaan siya ng malamig na hangin sa loob ng cubicle. Maaring si Andrea ang pinag-uusapan ng mga ito, pero ganoon din naman siya noon. Kaya pakiramdam niya, para rin sa kanya ang mga salitang yon. Tumitig siya sa pader ng cubicle, pilit pinipigilan ang luha. "Seriously?" sabi ng fiancé ni Johnny. "Paano siya nakapasok sa mga circle na to? Ang sophisticated tingnan, kaya talagang maraming malolokong bachelor kung hindi maingat ang mga lalaki. Naiinis nga ako. Lumapit pa kay Johnny kanina na as if close sila. Anong tingin niya sa fiancé ko? Papatol sa cheap na katulad niya?" Niyakap ni Marina ang mga tuhod. Ayaw niya nang umalis doon. Nahihiya na siya. Kahit anong success ang mayroon siya ngayon, mababa pa rin ang pagkatao niya. Hindi pa rin siya tanggap ng mga tao sa paligid. Napakagat siya sa labi. Gusto niyang lumabas at harapin ang mga ito. Gusto niyang isigaw na wala ang mga itong karapatang husgahan siya. Na hindi naman alam ng mga ito kung gaano kahirap mabuhay sa mundo na puro panghuhusga. Pero hindi siya kumilos. Narinig niya ang kaluskos ng mga high heels, ang pag-flush ng toilet at ang pagbukas ng pinto, hanggang sa tuluyang natahimik.
wala ng tao, saka lang siya lumabas. Pagkatapos niya sa banyo, umupo na muna siya sa couch na nakita niya. Hanggang sa may isang lalaking lumapit sa kanya. Nahihilo na siya kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. "Let's go, punta tayo sa kondo ko," narinig niyang sabi ng binata. Pero wala na siyang maintindihan. Naramdaman niya na lang ang mga labi nito sa leeg niya. Sinubukan niyang itulak pero masyado siyang nanghihina. Hanggang sa maramdaman niya na may humila sa lalaking sinasamantala siya. Kaso, hindi niya na malabanan ng antok kaya bumagsak na siya sa sofa. Nagising na lang si Marina sa kondo na sobrang pamilyar sa kanya. Bumangon agad siya kahit nahihilo. Maya-maya ay pumasok si Johnny, naka-shorts at topless. "Anong ginagawa ko rito?" Tanong niya at agad na hinanap kung nasaan ang mga sapatos niya. "Bakit mo ako dinala sa kondo mo?" Pinamiwangan siya ni Johnny. "Dinala kita rito dahil obviously na hindi mo na kayang umuwi mag-isa. Ni hindi mo na kayang itaboy ang lalaking ng basto sa'yo." Umiwas naman siya ng tingin. "Wala ka ng pakialam doon. Saka bakit mo ako dinala dito? Alam mo naman ang bahay ko, di ba? Sana hinatid mo na lang ako pa uwi. Baka kung ano pang isipin ng pamilya at fiancé mo. Baka magalit sila at isiping binahiran ko na naman ng dumi ang malinis niyong pangalan." Tumayo na siya at hinanap ang kanyang heels. Nang maisuot yun ni Marina, agad niyang inayos ang dress at buhok. Kinuha niyang bag at diretso agad sa pinto. Pero bago pa siya makaalis, niyakap na agad siya ni Johnny mula sa likod. Napasinghap si Marina. "Anong ginagawa mo? Bumitiw ka nga. Ano ba?" Mas lalong humigpit ang yakap ni Johnny sa kanya. "Dito ka muna." "Nasisiraan ka ba? May fiancé ka na." Sinubsob ng binata ang mukha sa leeg niya. "Ayoko magpakasal sa kanya. Gusto lang siya ng mga magulang ko pero ayoko sa kanya. Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa hindi ko naman mahal." Nangingilid ang mga luha ni Marina. Hindi niya nagugustuhan kung saan patungo ang usapan nila. Ayaw na niyang dumaan ulit sa sakit na yon. Alam niya naman na hindi niya kayang kalabanin ang pamilya nito. Kahit mismong si Johnny nga, sumuko na lang din. "Tiniis kita ng 2 taon. Garal-galang boses na sabi ni Johnny. "Sinubukan kong kalimutan ka, pero ang hirap. Hindi ko kaya. Pagod na ako magpanggap. Kung ayaw nila sa'yo, ayoko rin sa kanila. Ipaglalaban na kita. I'm sorry. Iniwan kita. Patawarin mo ako." Hindi na napigilan ni Marina ang mga hikbi. Yun ang mga salitang matagal niyang pinangarap na marinig mula kay Johnny. Pero hindi nito naibigay dahil sa pressure na ibinibigay ng pamilya nito. Marahan siyang hinarap ni Johnny. Inayos nito ang buhok niya. "Nagmahal ka ba ng iba? Nagkagusto ka ba sa iba?" Napakagatlabi si Marina. "Oo." Napapikit ang binata at ipinatong ang noo sa balikat niya. "Sino? Gusto mo lang? Wala lang yun. Face lang kung sino man yan. Ramdam ko ako pa rin ang mahal mo. Ako lang." Kahit naluluha, hindi niya napigilang tumawa. "Saan ang galing ang confidence mo? Hindi ka naman sigurado?" Binalot siyang muli ni Johnny sa isang yakap. "Alam ko kasi nararamdaman ko. Huwag mo na silang alalahanin. Hindi silang aayaw sa'yo. Tayo ang aayaw sa kanila kung hindi nila matatanggap to. Naiintindihan mo ba? Hinding-hindi kita bibitawan. Ako ang haharap sa kanila. Wala kang kahit anong aalalahanin. Tumayo ka lang sa tabi ko at mahalin ako. Ako nang bahala sa lahat." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sabay na lang silang kumain ng brunch. Si Johnny na ang naghatid sa kanya pauwi. Marami pa siyang problema, marami pa siyang inaalala, pero kahit papaano, naging mainit na yakap ang pagbabalik ni Johnny sa buhay niya. Nagpatuloy na muna siya sa trabaho, pero ginawa niya na lahat. Gusto niya na rin kasi talagang magbakasyon. Gusto niyang maging klaro ang isipan sa lahat. "Mama, kumusta ka?" Tanong niya nang bumisita siya sa mental facility. Ngiti-ngiti naman ang kanyang mama. "Ang ganda mo talaga, anak ko. Ang ganda ng damit mo. Ang ganda ng buhok mo. Kamukha mo ang papa mo.
Oo nga pala. Nasaan ang papa mo? Kailan ba siya pupunta? Nangilid agad ang mga luha niya. Sabi niya po, pupunta po siya rito. Gumagawa lang po siya ng malaking surprise para sa'yo. Nagliwanag ang mga mata ng kanyang ina. Talaga? Si Robert talaga. Ang sweet palagi. Sabihin mo naman, bilisan niya. Ang tagal niya masyado. Namimiss ko na siya. Nanginig ang mga labi ni Marina. Pinipili niya na lang magsinungaling para hindi ito magwala. Pero kahit paano, medyo nabawasan na ang pagkasumpong nito. Nakokontrol na rin sa mga gamot. Pero noon, grabe ang naging kondisyon ng mama niya. Tipong nananakit na ito at nakaalis ng bahay na hubot-hubad. Kapag naaalala niya ang araw na yon, nasasaktan lang siya ng paulit-ulit. Maya-maya ay nagpainting na sila. Yun kasi ang libangan ng kanyang mama noon. Habang abala, biglang nagsalita ang ginang. Anak, galit ka pa rin ba sa papa mo? Kasi mas pinili niyang first love niya kaysa sa atin. Tanong nito sa kanya. Napasinghap si Marina at hindi makasagot. Mukhang hindi sinusumpong ang mama niya ngayon. Marina, patawarin mo na ang papa mo. Mahihirapan ka lang. Mabigat sa dibdib ang galit. Gusto kong maging masaya ka. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Tumayo si Marina at marahang niyakap ang kanyang ina. Matagal na ito sa ganoong kondisyon. Pero umaasa pa rin siya na sana ay gumaling ito para magkasama na ulit sila. Nang makalabas, sinalubong si Marina ni Johnny. Alam nitong mabigat palagi ang loob niya kapag lumalabas doon, kaya agad siya nitong niyakap. Magiging maayos din ang mama mo. Huwag kang mag-alala. Malambing na saad nito. Marahan naman siyang tumango. Tinitigan niya ang binata. Boyfriend niya na ulit ito, kahit hindi nito sabihin, alam niyang ginigipit ito ng pamilya. Pero pinapakita sa kanya ni Johnny na hindi ito nahihirapan, na kahit anong mangyari, hinding-hindi na ito bibitaw pa. Nagpatuloy ang biyahe. Habang papunta sa destinasyon nila, hindi niya mapigilang kabahan. Sa araw na yun din kasi, pupunta siya sa bahay ng kanyang ama at ni Lara. Gusto niyang makausap ang mga ito para matapos na ang lahat ng issue sa kanila. Kailangan niya rin kasi yon kung gusto niya ng peace of mind. Nang makarating sa bahay, si Johnny na ang pumindot ng doorbell para sa kanya. Pinagbuksan naman sila ng asawa ng kanyang papa. Marina? Gulat na tanong nito. Tipid siyang umiti. Nandyan po ba si Lara? Saka po ang ama ko? Marahan naman itong tumango at nilakihan ang bukas ng gate. Oo, nandito sila. Pasok kayo, tuloy. Pasensya na, medyo nagulat lang. Hindi ko lang siguro inaasahan na mapupunta ka rito, Marina. Hindi na siya sumagot at tumango na lang. Nang makapasok sa bahay, naabutan nila sa sala ang dalawang anak ni Lara. Nandoon din pala si Ethan at nakikipaglaro sa mga anak ng kapatid niya. Marina, sabi ni Ethan sa kanya. Tumango lang siya at maya-maya ay lumabas ng kusina si Lara. Bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya. At nang makababa ang kanilang ama, nakita niya ang panginginig nito nang makita siya. Marina, anak, garal-galang boses na sabi ng kanyang ama. Nangilid agad ang mga luha ni Marina. Mabuti na lang at hinawakan ni Johnny ang kamay niya. Kumusta po kayo? Umawang ang bibig ng papa niya at titig na titig sa kanya. Ayos naman ako, anak. Halika, maupo ka. Nagulat ako na nandito ka. Parang panaginip. Saglit lang, nagluluto pa kasi si Mildred. Gusto niyo bang kumain muna? May gusto ka bang kainin? Ipagluluto kita. Marahan siyang umiling. Gusto ko pong makausap kayo ng masinsinan. Kayo po ni Lara. Nagkatinginan naman ang mga ito. Maya-maya ay naupo na sila sa may sala. Hindi niya alam kung paano sisimulan pero nilakasan niya na lang ang loob niya. Lara, I'm sorry. Mahinang sabi ni Marina. Aaminin ko, kaya kita tinanggap sa company kasi gusto kong gumanti sa'yo. Malungkot na napangiti si Lara.
Okay lang ate. Naiintindihan ko naman kung saan ang galit mo. Baka kung ako din ang pinabayaan ng papa, magagalit din ako at magtatanim ng sama ng loob kagaya mo. Marahan siyang tumango at tumingin sa kanyang ama. Papa, yun pa lang, pero naluha na agad ang ama ni Marina. Sorry anak, sorry. Bumagsak na rin ang mga luha ni Marina. Iniisip ko po dati kung paano niyo po natiis na hindi ako balikan. Hindi ko po maintindihan noon kung bakit mas may higit po kayong mahal kaysa sa amin ni Mama. Sorry anak. Marina, alam kong hindi sapat ang sorry para mapatawad ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko dahil tinalikuran ko ang tungkulin ko sa'yo. Nagkaroon ako ng yugto sa buhay ko na naging makasarili ako. Pero habang tumatagal, may mga pagkakataong iniisip kita. Dumating ako sa puntong hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil ako ang may kasalanan sa lahat ng pinagdaanan ninyo ng mama mo. Hindi napigilang humikbi ni Marina. Nawala po sa katinuan ng mama ko nang iwanan mo po siya. Hindi ko po alam kung saan naasa. Hindi ko po alam kung sinong yayakap at dadamay sa akin. Pinasok ko po yung trabahong alam kong makakasurvive kami ni Mama. Papa, naging bayarang babae po ako. Napahagulgol ang kanyang ama at napaluhod sa harap niya. Maging si Lara ay naiyak na rin at punong-puno ng pagsisisi ang mga mata. Panay ang hingi ng sorry ng mga ito sa kanya. Aaminin ko po na sinisisi ko kayo. Galit na galit ako, Papa. Nang umasenso ang buhay ko, wala po akong ibang maisip kundi ang galit ko sa inyo. Naiiyak niyang sabi. Pero itong galit ko po na to, sa halip na matuwa, lalo lang pong nagpapalubog sa kalungkutan ko. Na kaya galit ako, kaya gusto kong makaganti kasi ang totoo po, galit lang ako sa katotohanan ng nagkulang kayo sa akin. Na kahit matanda na ako, na kahit parang huli na ang lahat, gusto ko pa rin po na magkumahog kayo, na humingi po kayo ng tawad at bumawi sa lahat ng pagkukulang ninyo. Anak, labis na ang panginginig ng kanyang ama. Diyos ko, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Walang kapatawaran ng ginawa ko. Marahan siyang lumuhod sa harap nito. Pero kaya ko na pong magpatawad. Walang kapatawaran pero ibibigay ko pa rin po. Kasi pagod na po akong dalhin lahat ng galit at sakit na nasa puso ko. Papa, bawi ka na lang po ha. Bawi ka na lang po. Mahalin niyo po ako ng sobra. Kahit malaki na ako, Papa. I-baby mo pa rin ako ha. Tuparin niyo na lang po ang mga pangarap at kinaiinggitan ko sa ibang bata noon. Tumango agad ang papa niya at mahigpit siyang niyakap. Tinanggap yun ni Marina at parang may nawalang nakadagan sa dibdib niya. Sa wakas, napakawalan niya na rin lahat ng galit at sakit na inipon niya sa loob ng maraming taon. Simula noon, bumawi na nga ang kanyang ama sa kanya. Palagi siyang binibisita, ipinagluluto ng pagkain at kung ano-ano pang pag-aalaga. Nakilala na rin niya ang mga pamangkin at mas naging close kay Lara. Paunti-unti naman, gumagaling na rin ang ina ni Marina. May isang araw na nakausap ng mama niya ang kanyang papa. Noong una, natatakot talaga siya dahil baka mas lumala ito. Pero kahit papaano ay naging matiwasay ang pag-uusap ng dalawa. Johnny, sure ka ba rito? Tanong ni Marina ang araw bago ang kanilang simpleng secret wedding sa isang isla. Siguradong magagalit ang pamilya mo pagbalik natin sa Maynila. Napabuntong hininga si Johnny. Sinabi kong wag mo na silang alalahanin, di ba? Wala naman silang magagawa kapag pinakasalan na kita. Isa pa, wala silang magiging ibang choice kundi hayaan akong maging asawa ka. Saka para sa akin, hindi ka naman nila kinilala ng lubusan. Oo, may bahagi sa nakaraan mo na hindi maganda para sa iba at hindi rin maganda para sa'yo. Pero ang mahalaga, tanggap kita kung sino ka ngayon. Napakagaling mo sa lahat ng bagay at labis kitang hinahangaan doon. Kalaunan, alam ko matatanggap ka rin nila. Hayaan mo ang mga taong pag-usapan tayo. Tayo lang dalawa ang nasa relasyon, kaya ito ang dapat mong isipin.
Kinabukasan, dinaos na nga ang kasal nilang dalawa. Nalulungkot siya para kay Johnny dahil mga pinsan lang nito ang nakadalo. Pero sa pamilya ni Marina, nakadalo naman ang mga ito at kumpleto. Kaya kasama niya ang ina at ama, hinatid siya hanggang altar. Hinalikan siya ng papa niya sa kanyang noo. Kahit may asawa ka na, anak pa rin kita. Kapag gusto mo ng luto ko, punta ka lang sa bahay ko. Naluluha naman siyang yumakap dito. Opo, Papa. Lumingon si Marina sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap. Mahal na mahal kita, Mama. Ikakasal na ako. Nang mahawakan niya ang kamay ni Johnny, pareho silang naluha. Pero ang mga luhang yon, kalakip ang bawat kagalakang nadarama nila. Napatingin siya kay Lara. Nakikita niya ang saya nito para sa kanya. Kaya hindi niya napigilang mapangiti. Hindi niya na ito tinatapunan ng tingin na may galit. Ngayon, may pagmamahal na bilang kapatid ang bawat sulyap niya kay Lara. Pagkatapos nun, muli silang bumalik sa Maynila. Siyempre, hindi naging madali ang mga pinagdaanan nila ni Johnny para lang maipaglaban ang pagsasama nila. Pero dahil mas matatag na sila kaysa noon, wala ring nagawa ang pamilya ni Johnny. At nang mabuntis si Marina, kahit papaano ay nagbago ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Lalo pa at dala-dala niya ang apo ng mga ito. Ate, kinakabahan ako, sabi ni Lara habang nasa backstage sila. Tumawa naman si Marina. Bakit ka naman kakabahan? Collection mo ang napili kaya magandang kalalabasan. Ang ganda kaya ng mga designs mo. Maya-maya ay dumating ang asawa ni Lara na si Ethan. May dala itong flower bouquet para sa kapatid niya. Kaya kahit papaano, kumalma naman si Lara. Maya-maya ay pumunta na sila sa harap para manood ng fashion show. At habang nanonood si Marina, hinahaplos niya ang malaki niyang tiyan. Proud na proud siya sa kanyang kapatid. At nang lumabas na ang designer sa likod ng designs na yon, napangiti siya nang makita si Lara. Masaya si Marina na ibahagi ang success na yon sa kapatid niya. Maluwag na naman kasi ang puso niya. Noon, gustong-gusto niyang gumanti. Pero ngayon, wala na ang lahat ng yon. Wala na lahat ng galit at sakit at tanging pagmamahal na lamang ang nais niyang mangibabaw sa bawat kanilang pinagdaanan. Ang kwento ni Marina at ng kanyang pamilya ay paalala sa atin na sa buhay, hindi lahat ng sugat ay agad na gumagaling. At hindi rin lahat ng galit o sama ng loob ay dapat dalhin magpakailanman. May mga panahon na kailangan nating humarap sa nakaraan, patawarin ang nagkasala at tanggapin ang pagmamahal sa tamang paraan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.